Invest 92W, patuloy ang pagbuo. Posibleng maging sunod na bagyo na papasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR na tatawaging Bagyong Francisco. Alamin ang lakas, lokasyon at direksyon nito bago pumasok sa ating bansa. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Magandang araw mga kababayan, ngayong araw ng Martes, June 16, 2026 na po tayo. Narito na ating update sa ating panahon. Patuloy nating binabantayan ng isang sama ng panahon na malayong bahagi sa karagatang Pasipiko na maaring maging susunod na bagyo na makakaapekto sa ating rehiyon sa mga susunod na araw. Bagamat wala pa itong direktang epekto sa ating bansa sa kasalukuyan, mahalagang maunawaan natin ang posibleng galaw nito dahil dito ang isa sa mga sistemang nakikitang may potensyal na maging isang ganap na bagyo habang papalapit ito sa kanlurang Pasipiko. Sa pinakahuling pagsusuri ng mga weather agencies na nanatiling binabantayan ang Invest 92W na kasalukuyang nasa bahagi ng Marshall Island. Libo-libong kilometro ang layo mula dito sa ating bansa. Sa ngayon, taglay nito ang hanging umaabot sa 30 kilometers kada oras at mabagal itong kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran o west-northwestward. Bagamat hindi pa ito isang tropical depression sa ngayon, malino na nagsisimula na itong magkaroon ng organisadong sirkulasyon ang sistemang ito, kaya naman patuloy itong sinusuri ng mga international weather centers at ng ating pag-asa. Ngayon ang tanong, nasaan ang Invest 92W sa ngayon? Sa kasalukuyan, ang sentro ng Invest 92W ay nananatili sa silangang bahagi ng Micronesia malapit sa Marshall Island. Napakalayo pa nito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Sa katunayan, ilang araw pa ang kakailanganin bago ito makarating sa bahaging malapit sa ating monitoring area kung magpapatuloy ang kasalukuyang direksyon ng pagkilos nito. Sa mga susunod na 1 hanggang 2 araw, inaasahang mananatili muna itong mabagal ang pagkilos habang patuloy na kumukuha ng enerhiya mula sa mainit na tubig Pasipiko. Ito ang isa sa pangunahing sangkap ng kailangan ng isang sama ng panahon o bagyo upang tuluyang maging isang tropical depression. Ang tanong ay posible ba itong maging bagyo? Ayon sa kasalukuyang forecast guidance, mababa pa rin ang posibilidad na maging bagyo ito sa loob ng 24 oras. Subalit habang papalapit ang weekend, inaasahang mas magiging favorable ang kondisyon at atmosphere sa karagatan ng pagbuo nito. Dahil dito tumataas ang posibilidad na maideklara itong isang tropical depression sa mga susunod na araw. Kapag nangyari ito, magsisimula na itong magkaroon ng mas organisadong sirkulasyon at maaring pumasok sa opisyal na listahan ng mga tropical cyclone na binabantayan sa Western Pacific. Ano ang posibleng direksyon sa mga susunod na araw ang bagong bagyong papasok dito sa ating bansa? Batay sa kasalukuyang forecast model, ang pinakaposibleng senaryo ay magpapatuloy ito ng paggalaw pa kanluran, hilagang kanluran sa mga unang araw ng development nito. Habang papalakas, maaari itong magsimulang lumiko ng bahagya patungong hilagang kanluran. Ito ang direksyon ng karaniwang tinatahak ng maraming bagyo na nabubuo sa silangang bahagi ng Pasipiko. Sa pagitan ng June 18 hanggang June 21, posible itong makarating malapit sa hilagang silangan hanggang sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Gayunpaman, mahalagang bigyang diin na hindi pa ito nangangahulugan na tatama ito sa ating bansa. Sa kasalukuyang forecast, mas nakikita na maraming modelo na maari itong dumaan sa silangang bahagi ng Taiwan at pagkatapos ay lumiko patungong Southern Japan. Ito ang tinatawag nating recurvature o pagliko ng bagyong patungong hilaga at hilagang silangan. May epekto ba ito sa ating bansa? Sa ngayon ay wala pang nakikitang direktang epekto ang Invest 92W sa alimang bahagi dito sa ating bansa. Wala ring indikasyon ng landfall scenario sa kasalukuyang forecast ng track. Subalit kahit hindi direktang tatama, maari pa rin itong maimpluwensyahan ang lagay ng panahon dito sa ating bansa. Kapag lumakas ang sistemang ito, maari nitong bahagyang hilahin ang hanging habagat o southwest monsoon. Kapag nangyari ito, posibleng makaranas ng mas madalas na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Zambales, Bataan, Pangasinan, Metro Manila, Calabarzon at Occidental Mindoro. Ngunit sa ngayon, hindi pa ito ang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan dito sa ating bansa. Sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa para sa Hunyo 15 hanggang Hunyo 28, nakikita nila ang posibilidad ng paglinaw ng isang tropical cyclone-like vortex sa hilagang silangang bahagi
ng kanilang monitoring domain. Ito ang sistemang posibleng kaugnay ng Invest92W. Sa week 1, June 15 hanggang June 21, mababa hanggang katamtaman ng posibilidad ng pagbuo ng tropical cyclone. Sa week 2 naman, June 22 hanggang June 28, nakikita namang maari itong lumiko patungong Southern Japan habang may isa pang bagong sama ng panahon na posibleng mabuo sa silangang bahagi ng monitoring area. Dahil dito, tinuturing ng pag-asa na likely ang tropical cyclone threat potential sa loob ng susunod na 2 linggo. Kaya anong mga dapat abangan natin mga kababayan? Narito ang mga pangunahing bagay na dapat nating bantayan sa mga susunod na araw. Posible ang pagbuo ng tropical depression mula sa Invest92W ngayong weekend. Posibleng pagpasok nito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR sa mga susunod na linggo. Posibleng pagbibigay ng local name na Bagyong Francisco kung makapasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR bilang isang tropical cyclone. Posibleng pag-enhance ng habagat na maaring magdala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa at posibleng pag-abot nito sa typhoon category habang ito'y nasa karagatang Pasipiko. At yan po mga kababayan ang posibleng maging lagay ng panahon dito sa ating bansa sa mga susunod na 2 linggo. Kaya patuloy po tayo mag-antabay sa mga susunod na update. At ngayon dumako tayo sa ating Bible verse of the day mula sa Matthew chapter 6 verse 34. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Mga kababayan, sa panahon ng mga forecast o bagyo at iba't ibang pagbabago sa kalikasan, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na maging handa ngunit huwag mabuhay sa pangamba o takot. Magplano tayo ng maayos, mag-ingat at magtiwala sa Diyos na siyang gumagabay sa ating buhay sa araw-araw. At ito ang ating update sa panahon sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo ang balitang ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. Salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok at pagsuporta dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.